Ano po reaksyon nyo sa sinabi ng mga dating bodyguard ni Zaldico? Katulad nga po nung nabanggit kanina sa balita, ay yun po ay napakalaking kasinungaling. Isipin nyo naman po, Ma'am Susan, nasa Commission on Elections tayo, COMELEC po tayo, tapos idadamay tayo sa flood control. Ano pong relasyon ko sa flood control? Siguro po, nasa likod lang namin ng DPWH, ayun, baka dahil doon sa... Pero sa totoo lang po, wala pong koneksyon. Kaya matutuwa ka, matatawa ka na lang, pero nakakalungkot po ang mga ganitong klaseng akusasyon, aligasyon kung bakit ka nalang biglang isasama. Nangangahulugan, sa kasinungalingan pala ngayon, na pwedeng mabili, nandyan, ng tabi-tabi lang, pwede kang madamay. Kahit sino ka pa, lalo pat meron kang pinapanindigan. Ano yung nakikita nyo dahilan? Bakit kayo isinasama sa mga pinangalanan na chairman? Hindi ko rin po maunawaan eh. Tinitingnan ko po baka may mga kaso na involved dito, lalo yung mga involved din doon sa mga naandyan sa naglalantad kuno ng mga kasinungalingan na yan dahil iniisip natin, sino ba yung mga handler? Sino ba yung mga nasa likod? Mas magkakaroon ka ng puot o galit doon sa mga nasa likod na nagdidikta kung ano dapat sabihin eh. Kaysa doon sa mga nagsasalita, maaaring sila biktima, maaaring oportunista o maaaring ang tawag natin dyan, mersenaryo. Pero yung mga nasa likod, ano ang kanilang agenda? Ano ang kanilang interest? Meron ba? Lalo na dito sa amin sa COMELEC. Mag-e-eleksyon na po kasi. Kung kita nyo po noong mga nakaraang taon, wala namang sinasabi. Ngayon mag-e-eleksyon na ng national and local. Tapos biglang may mga ganyan. Di asahan nyo pa po, lalo na pag sobrang lapit na ng halalan ng 2028. Maaari nyo ba natukuyin kung sino yung pinatutungkulan nyo sa inyong pahayag na mahirap kapag may nagdidikta lang sa kung ano ang sasabihin nila at hindi yung kung ano ang totoo? Sino po ba yon, Chairman? Ma'am Susan, hindi nyo napansin, hindi pa ako nagpa-file kaagad ng kaso. Dati kasi ang akusasyon sa akin, 4 na maleta. Ngayon, pinaliit na lang, 1 bag na lang eh. Ang sinasabi, doon pa lang napakagrabe ang inconsistency. Dati sa harap daw ng isang hotel, ibinigay. Ngayon, sa isang street na lang pinalabas na binigay sa akin, yung 1 bag na maliit. So, ibig ko sabihin, Ma'am Susan, mali-mali script, ina-adjust kung ano man. Tapos yung kahapon kasi, hindi ko man napakinggan yun, na dahil sobra din yung ating pagpupulong maghapon. Ma'am Susan, hindi po pala affidavit yun eh. Hindi pa under oath. So kung magsasalita ka ngayon, pag gumawa sila ng affidavit, i-adjust nila base doon sa naging kasagutan mo naman. So may napaka-dangerous. Ang sabi nyo nga, sino nasa likod? Bayaan niyo po yan. Malalantad po natin yan. Kaya po hindi ako nagpa-file kaagad sapagkat may malalim din po akong investigasyon na ginagawa. Maghahain ba kayo, Chairman, ng reklamo laban dito kay Jeron Valderrama na isa sa 4 na bagong witness at nagbanggit ng inyong pangalan? Dapat lang po, actually hindi lang po dapat sa kanya, kung hindi doon po sa 18, kasi doon sa 18 may una po silang pinirmahan, nilagdaan na affidavit. At doon, yun nga po yung nakalagay, 4 na maleta naman yung naibigay sa akin sa harapan mismo, sa may Rose Boulevard, harapan ng hotel. So isipin niyo po yun, ngayon biglang nagbago. So lahat po ng mga nakapirma at lahat po ng nagsasalitang ganyan, may karampatang parusa sa batas. Kung kaya nga lang, kita niyo po Ma'am Susan, kung ang papangako ay milyon, para lang magsinungaling ka. Tapos kahit makulong ka lang ng ilang taon, ay hindi po ba? Parang ang dating doon, napakababa ng parusa. Pagkatapos yung makukuha, napakalaki. Yan ngayon ang dapat na pinag-iisipan ng mga kababayan natin.